Ang usok dito sa Sagada sa Mountain Province, nangangamoy Pasko na. Niluluto na kasi ang star ng Noche Buena ng pamilya ni Alyssa, ang Sagada Forest Ham. Kumpara sa commercial ham, mas mabusisi raw itong gawin. Kaya 2,000 na mga piraso lang daw ng forest ham ang naibibenta nila kada taon. Ito po ay handmade, artisanal, and hindi po siya minadali, walang extenders. Ang pag-smoke po kasi dito sa Sagada ay karang tradition. Ang gamit nila sa paggawa ng hamon, pork loin o pigi ng baboy. Ito na yung irarub natin ngayon sa ating mga ham. Kailangan natin siyang ikis-kis ng mabuti sa karne para manuot yung timpla. After 3 to 5 days, ganito na ang magiging itsura niya. Nagtubig, lumabas na yung juice ng ating karne. Ibig sabihin, pwede na natin siyang talian at may smoke. Pero ang nagbibigay raw talaga ng kakaibang lasa sa Sagada Forest Ham, ang ginagamit nilang kahoy sa pagpapausok, ang alderwood o alnus. Kung mapapansin niyo po, white pa siya ngayon. Pero pag na-season na to, na-dry na, mag-orange yung kulay ng kahoy natin. Ibig sabihin, doon na siya pwedeng gamitin para pang smoke. Sa pagpapausok pa lang, inaabot na sila ng siyam-siyam. I-smoke po namin siya ng 8 to 12 hours. Hindi po namin siya pwedeng iwan. Kasi kapag iniwan natin yan, pwedeng masunog, pwedeng ma-overcook. Binibigyan po niya ng karakter yung ham namin. Nagiging balanse yung timpla. Kada kilo ng Sagada Forest Ham, 1,100 pesos. Hindi siya matamis, flavorful siya. Ang kagandahan po ng ham natin, umaabot po siya ng taon. Ang Sagada Forest Ham recipe, pamana kay Alyssa ng kanyang biyanan. Turo lang din daw ito sa kanyang tatay Dave at nanay Janice ng dati nilang customer. Nagkaroon kami ng traveler dito na French chef. Tinuruan po sila kung paano gumawa ng ganitong ham. Para sa amin po, ito ay tradition, gratitude, at ito po ay celebration ng isang buong taon na lumipas. Ang pambato namang hamon ng ating mga bay sa Cebu, matitikman sa kainang ito. Hindi lang daw ito matamis, nag-aagaw rin ang alat at linamnam. 3 henerasyon na itong pinagpapasapasahan ng pamilya ni Cecil, na pamana pa raw sa kanila ng kanyang nanay Benita. Kaya sa kanya rin nila isinunod ang pangalan ng hamon, ang Lola Benita's Traditional Chinese Ham. Ang aking lola, siya ang unang-unang gumagawa ng hamon. She is a Chinese and my mama is already a half Chinese. Ang proseso is yung Chinese na tradisyon ng pagpe-prepare. Ito ay ipinasa niya sa mama. Si mama na ang nagturo sa akin nitong recipe na ito. Ang hinugasang pigi ng baboy, tinurukan ng sikretong pampalasa. Meron tayong pattern na sinusunod. Hindi ko muna tinutusok ang taba kasi mostly doon nagbabara eh. Most probably mga 1 inch. Ito ang proseso ng soft na massage. Bakit? Para mag-circulate yung ating pinasok na solution sa kanya. Ilalagay na natin sa chiller. Ipapreserve natin siya for 30 days. Makalipas ang 30 araw, inihulman ng pabilog gamit ang isang net bag. Sa isang talyasi, inihanda ang cooking mixture. Cinnamon sticks, bigyan din natin ng star anise. Kailangan natin ng low fire, slow cooking, para hindi magkalasog-lasog ang ating karne. Makalipas ang 2 oras, tinanggal sa net bag, pinatuyo, binudbura ng asukal, at glinaze gamit ang torch, na ibibenta nila 1,850 pesos kada kilo. Tender yung meat niya at saka nagko-complement yung sweetness ng sauce sa saltiness ng ham niya. Mahigit 4 na dekada na raw ang tanda ng reseping ito. Pero ang pagmamahal ni Lola Benita sa kanyang mga anak at apo
lasap pa rin ng mag-anak hanggang ngayon dahil sa pamanang hamon. Hindi ko kayang basta lang isang tabi yung ipinamana niya. Kaya nga, yun ang bilin ko sa anak ko, na pag-ingatan mo din kasi ito ay legasiya ng iyong lola. Para naman ipagdiwang ang kalayaan ng Bulacan sa kamay ng mga Kastila taong 1898, nagkaroon ng isang piging. At kabilang daw sa pinagsaluhan ng mga bisita, isang klase ng hamon na madalas nung ihanda ng mga mayayamang pamilya tuwing may espesyal na okasyon. Pero bilang simbolo ng pag-aklas nila sa mga mananakop, ang ilan sa mga sangkap sa paggawa nito na galing ng Espanya, pinalitan. Ang tawag sa hamong ito, hamon Bulaqueña. Masasabi natin ang hamong Bulaqueña ay sumasagisag at laging magpapaalala ng kasaysayan ng liberasyon ng Bulacan. Pero hamon na raw ngayon na matikman ang hamong ito. Iilan na lang kasi ang gumagawa nito sa Bulacan. Kaya nung nagtayo si Ferdy ng restaurant taong 2013, isinama niya sa menu ang hamon Bulaqueña. Ang gamit daw sa paggawa ng hamong Bulaqueña, liempo. Tatanggalin natin yung pinakabalat ng liempo. Masyado siyang makunat para isama natin doon sa ating hamon. Binudburan ng curing salt, sunod na i-marinate sa pineapple juice at beer o serbesa. Nakakapagdagdag to ng kakaibang lasa at sarap doon sa ilang lumang kaluto. I-cure natin siya for 3 days. Ang karne, pinakuluan sa mixture sa loob ng 15 minuto. Kapag kumukulo na, pwede na natin lagay yung ating star anise. Binudbura ng asukal at saka plinansya o glinaze. Na ibibenta ni Ferdy mula 558 to 1,600 pesos depende sa laki o timbang. Feeling ko po parang part po ako ng history pag kumakain po ako nito, sobrang sarap. Ang hamon Bulaqueña ni Ferdy, papasakaya sa panlasa ng mga kaanak ng isa sa mga magigiting na nakipaglaban noon sa digmaan na si Anacleto Enriquez. Si General Anacleto Enriquez is my grand uncle. Kasama sa nagtatag ng katipunan sa Bulacan, ang Balangay Uliran. Itong si General Anacleto Enriquez is a childhood friend of General Gregorio del Pilar. Lumaban sila para sa kalayaan ng bayan. Salamat sir po ang lasa. Ayos. Approve. Mas masarap ang pagkain pag alam mo yung kwento behind it. Na-appreciate mo tuloy. Masarap. Pasyong Pasko. Mainit na pinagdedebatihan ngayon kung kakasya ba ang 500 pesos para sa Noche Buenang Pinoy. Sa presyo pa lang kasi ng maraming hamon, kulang pa ang 500. Sa halip na hamunin tayo na pagkasyahin ang kakarampot na budget para sa Noche Buena, baka pwedeng ang gobyerno ang ating hamunin. Ibaba ang presyo ng mga bilihin. Paaginaldo sa ating lahat para ang Pasko truly merry! Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Huwag ka nagsiman. Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin.
Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Nakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.